Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. Ayan, sige po, hintayin nating makaupo yung lahat bago tayo mag-start. Sa mga kasama natin sa online, magandang gabi po sa inyo. At kung anumang oras sa inyong bansang kinaroroonan, so binabati namin kayo. Kung good morning, good afternoon, good evening. At sa mga nag-pray po kay Ma'am Maris ninyo, thank you so much. Nakalabas na po siya kahapon. At sana'y patuloy na lumakas po siya para yung complete recovery po talaga. So kaya thank you for praying for her and na-appreciate po namin yan. Alright, so ready na ba kayo sa preaching? Ayan, so medyo inaalalayan ko po yung boses ko po. So, pero of course, naniniwala po ako that the grace of God is sufficient. Kaya hindi para maging hadlang ang throat ko po ngayong gabi. Nehemiah chapter 6, please. Nehemiah chapter 6. I am very sure na tayo po ay expose sa aralin, mensahe, usapin tungkol po kay Nehemiah at nung kanyang panahon. Pagka pinag-usapan po si Nehemiah, of course, aware tayo na ito po ay patungkol sa rebuilding of the wall. Di ba? Rebuilding of the broken wall. So, yun po yung storya niya. So, at hindi ilang mensahe na po narinig natin about this story. At ngayon po, meron pong another message na ibibigay po ang Panginoon sa atin. At ang akin lang pong hiling talaga sa bawat isa every time na pupunta po tayo sa church, maganda po nandoon yung preparado nating puso at yung bang expectation that again, God will talk to us. Hindi po tayo nagsisimba lang, kundi nakikipagtagpo sa Diyos para anumang pangungusap na gagawin po niya ay talagang magkaroon po ng impact sa buhay po natin. Okay, kung nakita na po, let me know by saying amen. Ayan, Nehemiah chapter 6, beginning verse number 1. Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of her enemies heard that I had builded the wall, and that there was no breach left therein, though at that time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers to them, unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Isa po yan sa popular verse. Ano po? Sa story po ni Nehemiah. Verse number 4. Yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. Then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5th time with an open letter in his hand, wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu said it, that thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words. And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, There is a king in Judah, and now it shall be reported to the king according to these words. Come now therefore, and let us take counsel together. Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. For they all made us afraid, saying, Their hand shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. Verse number 10, Afterward I came unto the house of Shemaiah, the son of Delaiah, the son of Metibeel, who was shut up. And he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple, for they will come to slay thee. Yea, in the night will they come to slay thee. And I said, Should such a man as I flee? And who is there that, being as I am, would go into the temple to save his life? I will not go in.
And lo, I perceive that God hath not sent him, but that he pronounced this prophecy against me, for Tobiah and Sanballat had hired him. Therefore was he hired, that I should be afraid and do so, and sin, and that they might have matter for an evil report, that they might reproach me. My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to their works, and on the prophetess Noadiah, and the rest of the prophets that would have put me in fear. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito, kami po ay muling nagpapasalamat sapagkat naniniwala po kami na sa katulad naming mga mananampalataya, ang sambahin ka, papurihan ka, paglingkuran ka, higit lalo ang pakinggan ang iyong salita ay malaking pagpapala. Nawa ang aming mga puso ay preparado sa aming naging pagparito, Panginoon. Nawa kami po'y maging tutok sa pakikinig po sa mensahe. Puspusin mo po ako ng banal na spiritu. Huwag mo pong gawing ordinaryo sa amin, Panginoon, ang araw na ito. Gawin mo pong remarkable day sa magiging pangungusap mo po at pagkilos mo po sa bawat isa po sa amin. And I pray, Heavenly Father, that you will continue to teach us, na bigyan po namin ng mataas na regard ang iyong salita, na magkaroon po kami ng disiplina, dakilang Diyos, sa pakikinig. Hindi lamang po kaming nandirito sa bahay pagtitipon, kundi maging sa mga nakasama po namin through online. I pray that the power of your word will touch their hearts, Heavenly Father. Again, accomplish your will in our midst tonight. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, amen. Amen. You may now be seated. Thank you so much. Katulad po ng aking paunang salita sa inyo kanina, I am very sure that the story of Nehemiah ang isa sa masasabi nating very familiar story sa marami po sa atin. At dito sa portion na ito na ating pong binasa sa chapter na ito, gusto ko pong ibigay ang mensahe na pinamagatan ko pong truth or trick. Truth or trick. Isang bagay po na nakikita kong makatutulong sa bawat Kristiyano ang ma-identify po natin sa ating pong pamumuhay, sa ating pong paglalakbay, sa ating pong pakikibaka, sa ating pong pagpapatuloy, kung ang mga bagay na dumarating sa atin, particularly nararanasan po natin, ay maaaring daya lang ng kaaway. Okay? So yun po yung magandang itatanong natin ngayong gabi. Diba? Katotohanan ba o daya? Ito mga kapatid ay nasa konteksto nito pong chapter na ito na nakita ko po na kung tutuusin po, we cannot deny the fact na sa buhay natin may opposition. So, the first thing that I would like you to see is the opposition. Diba? Ito po ay sa katauhan po ni Sanballat, ni Tobiah at ni Geshem. Aware na kayo at alam nyo po na itong tatlong ito, sa katotohanan, hindi naman to talaga magkakasundo. Hindi po sila talaga magkakasama. Pero para labanan po at para ligalikin po ang bayan ng Diyos, nagkasundo po silang tatlo. Okay? And it is good to be reminded, folks, that in your life, in our lives, nandun po ang realidad na meron pong opposition. Of course, para ma-identify natin, according to the teaching of God's Word, ang hindi may tatangging opposition po ay walang iba kundi ang diablo. And the devil is using human instrument to oppose us and the work, di ba? To oppose the work that we are doing, particularly for God. So kaya ito yung makikita nyo po, na ang sabi po ng verse number 1, "Now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I had builded the wall, and that there was no bridge left therein, though at that time I had set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying,
Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Siguro po, magandang makita po natin that in the reality of life, meron pong opposition. Ngayon, kung ang pag-uusapan, opposition, magandang malaman natin yung kanilang objective. Okay? Ano po ang objectives ng kalaban? Ano po yung kanyang intensyon? Ano po yung kanyang masasabi nating goal? So dito po, binigyan tayo ng idea, of course, to discourage. Isa sa makikita nating objective ng kalaban ay ang papahinain po ang ating loob. At sa buhay po natin, let us face the fact that sometimes ang nakakahadlang sa atin pagka tayo po ay nahihinaan na ng loob. Ang ibig ko pong sabihin, kapag ka nadadaig na tayo ng takot, ng pangamba, di po ba? And ito po yung malinaw na makikita natin dito. Na kung ano-ano po ang ginawa ng oposisyon, kung ano-ano po ang ginawa ng kalaban, para lang po papahinain ang loob po nila. Mga kapatid, mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo na sa buhay natin bilang Kristiyano, dahil meron pong kaaway, lahat ng magagawa po niya, gagawin niya para ako at ikaw ay manghina. Amen? Ha? Yun po ba ay nakikita natin? Yun po ba ay nabibigyan po natin ng pansin? Ano pong i-expect natin sa opposition? Palakasin tayo? Ano pong i-expect natin sa mga kalaban? I-encourage tayo? Mga kapatid, natural na dahil kalaban dyan, ang lahat ng hakbang niyan, ikaihina natin. Wala na pong pagdududa. Kung si Satanas ang pag-uusapan, yan po ang gusto ni Satanas, yung mabuhay ka sa takot, mabuhay ka sa pangamba, na maging mahina ang loob mo para anumang kakaharapin mo sa buhay, iisipin mo, hindi mo makakaya. Mga kapatid, pag tinignan niyo po yung storya, kung ano-ano na pong panglalait ang ginawa po sa kanila. Yung pangmamaliit na ginawa sa kanila. And it is very, very important for all of us to be aware that Satan will try everything na ang maging tingin natin sa sarili natin, hindi natin makakaya, na ang maging tingin po natin sa sarili natin, wala tayong sapat na magagawa, mga kapatid. And that is why we need to learn to depend on God. Kaya dapat ang matutunan natin lagi, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? So yan po ang objectives ng kaaway. To discourage. So sabi niya, yung mga pinagsasasabi nyo, wala naman talaga niyan. Kaya nyo lang yan ginagawa para papahinain kami, para takutin kami. Mga kapatid, sinasabi ko nga po sa inyo si Satanas po ang isa sa ginagawa po niya ay, di ba? He is trying his best to intimidate us. Remember, one of my messages, na ang talagang expertise ni Satan, ang trabaho po niya is to, di ba? Intimidate, to imitate, to infiltrate. Di ba? Yan po ang talagang gustong gawin ni Satanas Manakot, mga kapatid. And then, mandaya. Gagayahin po niyan na para bang totoo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, you need to consider this message because sa buhay natin, kailangan ma-identify natin truth or trick. Okay? So, ang gusto niya, pahinain ang loob natin. Diba? Ikalawa, to distract. Diba? Distractions. Yung mga po pwedeng maka-istorbo sa atin. Diba? Yung bang katotohanang nangyari sa buhay ng marami na talagang actively serving the Lord, na talagang tutok na tutok sa gawain ng Diyos, pero nung nakapasok na po yung kaaway, yung opposition, nakagawa na ng paraan para kunin yung ating atensyon at tayo po istorbuhin, tayo po igambalain, marami po nawala na po doon sa focus. Na out of focus na po. Bagamat kay Nehemiah, ang kagandahan po, talagang hindi po siya napastorbo sa kanila. Alam niyo po, along the way, sa ating pong Christian life, maraming distractions.
Alam niyo po ba, yung mga pangangailangan, minsan distraction yan eh. 'Di ba? Ibig sabihin, inaagaw nung mga pangangailangan ang attention mo. Yung mga sitwasyon sa buhay, yung mga na-encounter mo, yung mga nararanasan mo, lahat ng yan ay kaparaanan ni Satanas upang tayo po ay kanyang gambalain. So, pagka ikaw ay merong masasabi nating ginagawa sa Diyos, if you are busy doing the will of God in your life, i-expect po natin na hahanap ng lugar ang kaaway para ma-distract ka. Okay? At yung isa pong idea, to destroy. Hindi lang po para i-discourage tayo, hindi lang para i-distract tayo, kundi para ma-destroy tayo. To destroy us. Ang ibig sabihin po, ang pinaka-goal niya, hindi lang mapanghina ang loob mo eh. Ang pinaka-goal niya, hindi lang makuha niya yung attention mo. Ang pinaka-goal niya, wasakin niya ang buhay mo. So, yan po ang objective ng kaaway. Kaya dito po, mga kapatid, magandang mabigyang pansin po natin sometimes yung tinatawag nating mga offers ni Satanas sa atin. Di ba? Meron pong mga pagkakataon, kala natin opportunity. Di ba? Trick pala eh. Trick pala. Naalala ko po, di ba, nung una, niyaya siya. Nagpadala ng letter, tapos para makipag-meet, makipagtagpo in one of the villages in the plain of Ono, pero hindi po napapangyari. Alam niyo po, ang ginawa, inopera na po siya. Meron na pong ministry involved. Meron na pong parang spiritual, na aspeto po doon sa offer sa kanya. At sinabi sa kanya na tayo'y magtagpo sa bahay ng Panginoon. So, ayan po mga kapatid, meron pong mga hakbang ang kaaway na o-offeran ka na medyo makapag-iisip ka dahil ang anyo okay. Ang offer, it seems good. It seems parang maka-Diyos din, di po ba? So, pero ano po ang makikita natin? The objection. So, nandyan po yung opposition, nandyan po yung objective ng opposition, and then yung mga offers, mga kapatid, and it is good na makita natin the objection. Ang ibig sabihin po, yung naging pagsalungat po ni Nehemiah doon po sa lahat ng mga tirada po sa kanila. Sa lahat ng atake po sa kanila. Kasi they experience the attack of the enemy. They experience, mga kapatid, the accusations, di ba? Kung ano-ano na ang inakusa sa kanila, mga kapatid. Kaya nga, it is good to learn this message. Simple to eh. Simple message na, sabi ko nga, very familiar naman sa atin ang story eh. Pero ang gusto ko pong maging impactful sa atin, na sa kabila po ng nandyan ng opposition, na meron pong hindi magandang mga intensyon, na kung saan dinadaan sa mga iba't ibang offer, na ang ito po ay ating tanggihan. Okay? Ito po ay ating sansalain. Ito po ay dapat nating hindi sang-ayunan. That is basically the idea of my point objection. So kaya nga po, gusto kong daling kayo sa mensahe na ito sa idea po nung truth or trick. Alam nyo po, para po masagot po natin yan, we need to discern right. Diba? We need to discern right. So ang ibig sabihin po, mga kapatid, magkaroon tayo ng discernment na masasabi nating matalas, magkaroon tayo ng discernment na kaya nating i-identify talaga kung sa Diyos ba o hindi. Diba? So ito po obviously ang makikita natin dito po sa chapter 6. Na yung pong mga ipinadala po para manggulo, para magpahina ng loob, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Tingnan nyo po saglit. Ang sabi po ng verse number 2,
that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, Come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. And I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? If we will put understanding sa naging sagot nito pong si Nehemiah, bakit po hindi niya in-entertain? Bakit hindi po siya nag-give in? Bakit hindi po niya binigyan ng importansya yung pong hakbang na ginawa sa kanya? Because of his sharp discernment. Okay? Discern right. Dapat alam mo yung makagugulo sa'yo. Dapat alam mo yung makakastorbo sa'yo. Dapat alam mo yung makakasira sa'yo. Dapat alam mo ang intensyon ng kaaway sa'yo. Mga kapatid, mga minamahal, kala nyo ba ganun kadali? Yung kulit-kulitin ka, mga kapatid? Sa idea po, how many times? Diba? Ang sabi po mga kapatid, ng verse number 4, yet they sent unto me 4 times after this sort, and I answered them after the same manner. Okay, verse number 5, then sent Sanballat his servant unto me in like manner the 5th time with an open letter in his hand, wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu said it, that thou and the Jews think to rebel, for which cause thou buildest the wall, that thou mayest be their king, according to these words. Just try to imagine kung gaano katindi ang effort ng kaaway just to discourage them, to disturb and to bother them, and to destroy them. Yun ang gusto ng kaaway. Pero mga kapatid, hanggat meron kang matalas na discernment, hindi ka basta may isahan yan. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 7. And thou hast also appointed prophets to preach of thee at Jerusalem, saying, There is a king in Judah, and now it shall be reported to the king according to his words. Come now therefore, and let us take counsel together. Kumbaga, the reason why ginagawa po nila ito, para medyo ma-pressure po nila itong si Nehemiah, na kung saan ang pakiramdam nila, ito yung pwede nating maging pambitag sa kanya para bigyan niya tayo ng atensyon. Tuloy natin ang pagbasa. Verse number 8. Then I sent unto him, saying, There are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. For they all made us afraid, saying, Their hand shall be weakened from the work, that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. You see, mga kapatid, malaking bagay po na magkaroon tayo ng awareness na kung ang pag-uusapan, opposition, tatandaan nyo po ito, hindi po mag-iisip kahit kailan ng ikabubuti natin ang kalaban. Kaya nga, it is good to somehow, in your life, na-identify mo kung sino kalaban. Diba? Kapag ka po yung nakakausap mo, hindi po kaayod sa gawain ng Diyos, hindi kakampiyan. Di po ba? So kaya napakaganda po na ma-develop sa atin na magkaroon tayo ng matalas ng discernment na katulad po ni Nehemiah, and because of his discernment, nagkaroon siya ng kakayahan para malaman niya, hindi lang po yung intensyon mga kapatid, kundi yung mga strategies. Minsan doon tayo nalilito eh. Kasi nasa church din naman. Diba? Yung bang ang idea mga kapatid, dumadali si Satanas sa paraan na nanglilin lang. Kaya dapat ma-discern mo. Truth ba? O trick? Ngayon, kaya ko po gustong sabihin sa inyo ito kasi maganda rin pong makatulong sa inyo itong mensahe. Kasi baka mamaya ilang beses na talagang naiisa ang kanya Diba? Baka mamaya ilang beses na talagang nagkakandagulo-gulot ako ng buhay mo dahil sa takot at pangamba. Tatandaan niyo po mga kapatid, kahit kailan ang Diyos sa kanyang pangako hindi sisira. Nahandyan siya para samahan ka. So mga kapatid, malinaw na malinaw po, if we will put understanding dito po sa chapter na ito, malinaw na malinaw that the discernment of Nehemiah is right, mga kapatid. Tama po yung nadidiscern niya. Gusto mo lang kaming takutin. Gusto nyo lang pahinain ang loob namin. Okay? At gusto nyo lang itigil namin yung ginagawa namin para sa Diyos.
Mga kapatid, discern right. Ito po yung message nitong ating passage. Diba? Kasi nga dapat malaman mo truth or trick. Alam niyo po, ang discernment, napakalaking bagay para sa desisyon. So we need to discern right to decide right. To make right decisions, mga kapatid, discernment is very important. Diba? Halimbawa po mga kapatid, kung ikaw yung kinukulit, at hindi mo na-discern na talagang ang goal, ang target talaga, patigilin ka, manghina ka, wag magkaroon ng katuparan, yung mga nais ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, may mga pagkakataon, ang desisyon natin, lalong nagpapahamak sa atin Diba? So, decision is very critical, mga kapatid. In the Christian life, lahat ng desisyon na gagawin natin, pag-isipan at pag-aralan nating mabuti. Kasi ang desisyon, maglilid yan sa destinasyon. Tama po? Kapag ikaw ay nagpasya, yung pasya na yan ang magdedetermine ng kahihinatnan mo. Kaya mga kapatid, bago tayo gumawa ng desisyon, mag-isip muna tayo. Pag-aralan muna nating mabuti. Hindi lahat ng offer sinusunggab. Mga kapatid, yan po ang isa sa kaparaanan ni Satanas, yung siya po'y manglinglang, yung siya po'y mandaya, kaya importante na may discernment ka na maalaman mo, ito ba'y totoo o pandaraya ng dyablo. Gano'n na karami na daya. Kaya desisyon po ni Nehemiah? I am doing a great work so that I cannot, decision yun so that I cannot come down. Tignan niyo po yung kung paano niya, diba, aralin yung sitwasyon. Sabi niya, why should the work cease whilst I live it and come down to you? Observation. Experience. Be honest. Gaano kadalas na sa buhay mo napababa ka ng kalaban? Dati ikaw ay busy, aktibong-aktibo. Richard June, naintindihan mo yung sinasabi ko, di ba? Medyo matagal ka rin bumaba Si Preacher Jojo nga, kumuntik na hindi makaakyat uli. Sa tagal na siya'y bumaba. Mga kapatid, the same thing pa rin, the same strategy, the same, diba, goal and intention. Ang goal ng dyablo, habang may ginagawa ka para sa Diyos, mahatak ka, mapababa ka, mapahinto ka. Pero ang desisyon ni Nehemiah, I cannot come down. Minsan, yung mga karanasan mo sa buhay, ginagamit ng kaaway para bumaba ka Minsan, yung mga alalahanin mo, yung mga agam-agam mo, ginagamit ng kaaway yan para bumaba ka Minsan, yung pang-attract ng mundong ito at yung mga kung ano-anong offer ni Satanas sa iyo, diba? Ginagamit yan para tumigil ka, para bumaba ka Kung hindi mo madidiscern ng tama ang nangyayari sa buhay mo, mamamali ka ng desisyon. So kaya importante ang napakatala sa tamang discernment para ikaw ay dalhin sa tamang desisyon. So we need to discern right and to decide right. Decision making. Napaka-importante po niyan. Sabi ko nga, alam niyo po, every day,
Nasa desisyon tayo eh. Di ba? Pagdating ng umaga, nagising ka, magde-decide ka, babangon ba ako o tutulog pa ng matagal? Di ba? Pagbangon mo, ano uunahin mo? Desisyon yan eh. May mga sitwasyon sa buhay eh. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko po sa inyo, may mga pagkakataon po na kapag ka nakikita ng dyablo na affected ka, imamagnify niya yan. Di ba? Kasi kumbaga sa boxer po, inaaral niya kung saan ka po pwede na pabagsakin. Si Satan hindi all-knowing. Pero napaka-observant niyan mga kapatid. Tinitingnan niya kung kapag ka ikaw lumagay sa isang sitwasyon, tinitingnan niya kung saan kanya po pwedeng pahinain, saan kanya po pwedeng pabagsakin, saan kanya po pwedeng mapahinto. Kaya alam niya kapag ka, pagka ito, ang problema nito sa pamilya na, maniwala ka, hindi na aaten ng church yan. Diba? Ito, kapag ka ang problema na, kagipitan, maniwala ka, hindi aaten ng church yan. Diba? Kaya nga si Satanas, tingnan niyo po kung gaano talaga nag-exert ng effort para patumbahin si Job eh. Ilang beses niyang ginob si Job. Diba? Pinanatan niya ng financial job, mga kapatid. Diba? Tinirada po niya ng emotional job. Binigyan niya po ng physical job. Binigyan niya ng, sana ba nag-offer siya ng job, mga kapatid? Kung ano-ano po. Meron pang mental job, spiritual job. Oh, saan galing yung mga job na yan? Sa Diablo. Diba? Pero ang kagandahan kay Job, siyempre minsan iniinda niya. Sino ba sa inyo hindi umiinda kapag medyo gipit? Hindi po ba? Atin-atin lang to, medyo gipit ako ngayon eh. Meron ka ba dyan? Diba sometimes ganun po eh. Siyempre natural na tao ka, iindahin mo yan. Hindi po pwede na hindi ka naapektuhan. Naapektuhan ka. Pero yung bumitaw ka, yung bumigay ka, hindi ka lang naapektuhan. Nagpatalo ka. Ano gagawin mo kapag andyan yung mga atake ng kaaway? Magdi-decide ka eh. Lalayo ba ako sa church? Hihinto ba ako? Decide right. Kung alam mo na si Satanas, kaya tingnan nyo, ang ganda ng portion na yun eh. Tingnan nyo po sa verse number 8. Diba? Verse number 8, pababa. Alam nyo ba, pagkatapos ng 8, 9 na po yan. Okay? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 8. Then I sent unto him, saying, there are no such things done as thou sayest, but thou feignest them out of thine own heart. Ang sabi ng verse number 9, for they all made us afraid, saying, their hand shall be weakened from the work, that it be not done. Anong sabi? Now therefore, O God, diba? Kapag kami tumitirada sa iyo para papanghinain ka, ang tamang desisyon, hindi paglayo, lapit ka sa Diyos. Tawag ka sa Diyos. Hingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya wag nyo pong iisipin na kapag may mga sitwasyon kayo sa buhay, justifiable na manglamig kayo, na huminto kayo, na bumaba kayo, na mawala kayo, at magwala kayo. Hindi po ba? Kasi minsan ganun yung tendency natin eh. Maintindihan nyo siguro naging sitwasyon ko, di ba? O, kung kayo lalagay sa sitwasyon ko, mga kapatid, ang tama kapag ka tumitirada at nadidiscern mo na ang kaaway hindi ka titigilan, lapit ka sa Diyos. At sabi mo sa Panginoon, palakasin mo ko, Panginoon. Amen? Yun po ang tama. So ano po yung una? Discern right. Ano po yung pangalawa? Decide right. Diba? Ano po yung pangatlo? Do what is right. Diba? Do what is right. Mga kapatid, bahagi po ng discernment, hindi lang po yung malaman mo yung mali.
Ang discernment din po, magdadala sa'yo para malaman mo kung ano ang tama. Kaya lang po, ano ang silbi na alam mo naman ang tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. Diba? Yan po kadalasan ang nangyayari. Wala namang problema doon sa pag-alam. Kasi sa totoo lang, hindi naman po talaga mahirap malaman kung ano ang mali, kung ano ang tama. Ang malaking hamon dito, yung pong masasabi nating determinasyon na gagawin ko kung ano ang tama. Meron po kasi, willing gawin yung tama. Pero nung may threat na, intindihan niyo po? Nung may atake na, nung may problema na, nung may kagipitan na, the good thing about Nehemiah is that hindi lang discernment kundi talagang ang desisyon niya, ano man ang mangyari, magpatuloy. Kaya anong ginawa po niya? Ginawa pa rin niya yung alam niyang tama. Humanad pa Sabi, di ba? Magkita naman tayo doon sa bahay ni Lord, sa bahay ng Panginoon. Di ba? Doon tayo magtagpo, doon tayo magkita. Pero grabe talaga Kapag, alam nyo, iniisip kong mabuti, kayo po pwedeng alam nyo po na mahalaga ang discernment. Pero alam nyo po, hindi dapat doon lang tayo. Dapat malaman natin kung paano tatalas ang ating discernment. Sa pakikinig mo lang ng mensahe, dapat nadidiscern mo rin Bakit kaya ito ang ipinreach ngayon? Yung kadalasan discernment lang ng iba, siguro para patamaan ako, no? Hindi discernment ang tawag doon. Judgment yun, di ba? Ang tawag doon, malis. Yung bang, di ba, nag-iisip ka na, mga kapatid, bakit imbis na isipin mo na pinatamaan ka, bakit imbis na isipin mo yung negatibong bagay, ba't di mo isipin na ito ay paraan ng Diyos para maipakita sa akin yung dapat kong makita. Amen? Kaya ang isang blessing ng mensahe dapat, nagdadala, hindi lang sa reminder at rebuke nagdadala dapat sa realization. Kaya yung pakikinig at pakikinig natin, nagpapatalas ng discernment yan. Ba't ganun, pastor? Hanggang ngayon, yung discernment ko parang ang hina-hina. Samantalang nakakadalawang attend naman ako sa isang buwan sa church natin. Isang buwan, 2 beses umattend. Gusto mo tumalas ang discernment? Diba? Di ka papasok sa klase, gusto mo, masasagot mo yung mga tanong? Mga kapatid, sa discernment po, sa pagpapatalas ng discernment, mahalaga yung intimacy natin sa Diyos. Tandaan nyo po yan. This, I believe, is very true. Na ang mga Kristiyano na very intimate sa Panginoon, yun talagang attached sa Diyos, nandoon po yung masasabi nating liwanag ng Diyos sa buhay niya. Kaya ito pong si Nehemiah, mga kapatid, tingnan nyo po kung gaano ang kanyang naging tibok ng puso. Anong naging pagkilos ng Panginoon sa kanya? Bagsak ang kuta Di ba? Nasa kaiyan ng bayan maka-Diyos siya. Hindi makasarili. Kasi kung makasarili siya, sarap-sarap ng buhay niya Di ba? Wala siyang ginawa, kundi kainin muna yung kakainin ng hari. Siya muna nauna. Di ba? Inumin ng hari, mga kapatid. So tapos palasyo yung tinitirahan niya. Ano pa? Ano pa hahangarin mo? Di ba? Kung sarili mo ang pag-uusapan. Pero mga kapatid, yan ang problema. Minsan, pag maganda ang kalagayan natin, hindi na natin na-discern yung dapat sana mabigyan natin ng pansin sa buhay natin. Diba? Discern right. To decide right. And always do what is right. Are you all right? Alam mo yung tama. Mahirap pa nga yun And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him, it is sin. Kaya huwag kang darating lang doon sa punto na alam mo lang kung anong tama. Magpasya ka. Diba? At sa pasya mo, dapat
ang iyong desisyon is to always do what is right. Kaya ako binasa yung yung verse number 15 yata yun. Diba? Tingnan niyo po, ang sabi ng verse number 15. So the wall was finished. So the wall was finished. Amen? Anong ibig sabihin? Di ba meron pong atake? Hindi ba may mga kung ano-anong istorbo? Hindi ba nandoon yung mga panti-discourage? Hindi ba nandoon yung mga distractions? Hindi ba nandoon yung talagang mga akusasyon? Pero bakit natapos? Kasi na-discern kung ano yung tama. Kaya nagpasya ng tama at ginawa kung ano yung tama at nakatapos. Mga kapatid, mga minamahal, maraming bagay sa buhay natin bilang Kristiyano. Idadaan tayo sa hamon. Yung bang may magiging halaga yung gagawin natin para sa Diyos. Kaya, kamusta yung discernment natin? Kasi sa obserbasyon, may mga Kristiyano na, pero sa una palang puntos natin, bagsak na sa discernment. Yung kung magpasya, mga kapatid, parang hindi naiisip na hindi yun ang kalooban ng Diyos. Dapat nadidiscern mo kung padala ba ng Diyos. Dapat nadidiscern mo kung talagang galing ba sa Diyos. Dapat nadidiscern mo talagang Diyos ba ang may kalooban nito sa atin. Napakahalaga po doon magsisimula sa discernment. So discern right, mga kapatid. At pag na-discern mo kung anong tama, decide right. Tiyakin mo ang desisyong gagawin mo. At ang tamang desisyon is to do right. To do what is right. Ang dali. Diba? Pero yung, ano ba yung tama? Tama ba talagang tumigil? Tama ba talagang lumiko? Tama ba talagang gawin mo yung tama? Anong ibig sabihin? Kung alam mo na ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos, wag mong payagan na ikaw ay titigil. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko itong sinabi sa verse number 10 Afterward, I came unto the house of Shemaiah, the son of Delaiah, the son of Metabeel, who was shut up, and he said, Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us shut the doors of the temple. For they will come to slay thee, yea, in the night will they come to slay thee. And I said, Should such as a man as I plea, and who is there that, being as I am, would go into the temple to save his life? I will not go in. Tingnan niyo yung strategy, di ba? Tingnan niyo yung deception. Palibasa may discernment Di ba? Kaya ang laki-laking advantage pagka ang Kristiyano, matalas ang discernment. May tamang discernment sa mga bagay-bagay. Verse number 12, And lo, I perceive that God hath not sent him, but that he pronounced this prophecy against me, for Tobiah and Sanballat had hired him. Tingnan niyo po kitang-kita natin ano ang kanyang discernment. And because of his discernment, ano ang kanyang naging desisyon. Diba? Kaya, mga kapatid, tuloy lang. Kasi pagdating ng verse number 14, My God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to these their works, and on the prophetess Noadiah and the rest of the prophets that would have put me in fear. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. Amen? Grabe yung palang desisyon nating tama, na talagang ano man ang mangyari, gagawin natin kung ano ang tama. Kahit pala yung mga taong nakapaligid sa atin, magiging patotoo yan, at sila mismo talagang magsasabi,
gawain talaga ng Diyos yan. Sa Diyos talaga yan. Amen? Pero kung nadaya. Kaya nga sabi ko, magandang paalala tong title na to, Truth or Trick? Tayo po tayong lahat. Hindi na po tayo magsasayang ng oras. Naniniwala ako na ang daling intindihin ng mensahe. At naniniwala po ako na nakaka-relate tayo sa message. Because every day, andyan yung opposition. Na talagang ang pinaka-goal and objective is to put us down, to discourage, to distract, and to destroy. Kaya kailangan nating laging mag-decide ng tama. At ang tamang desisyon kung ano yung pinagagawa ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung nasa salita ng Diyos. Marahil may mga pagkakataon, bumaba ka na. O marahil ngayon, yun ang kalagayan mo, nakababa ka na. Kung may realization, ba't ikaw umakyat uli? Magpasya ka ng tama at gawin mo kung ano ang tama. Ngayong sandaling ito, why not come and pray to God, Lord, please sharpen my discernment. Lord, please help me. Tulungan mo po ako, Panginoon, na magkaroon po ako ng matalas na discernment, na hindi po ako maisahan ng kaaway, para ang mga desisyon ko po ay tama, Panginoon. Para ang gagawin ko pong pagpapasya ay tama, ayon sa kalooban mo. At bigyan mo rin po ako ng lakas na ano man ang atake ng kaaway, pipiliin ko pa rin na pagpasyahan na gagawin ko kung ano ang tama. Ano man ang puwersa ng kalaban, gaano man katindi ang atake ng kalaban, ang kailangan ko po, Panginoon, ay ang kumapit sa iyo, lumapit sa iyo, humingi ng lakas sa iyo, at talagang sa sitwasyon ng aking buhay, lagi ko pong piliin to do what is right. Sige po. Pray. Talk to God. Express your heart to God and tell God, Lord, I need this message. May mga pagkakataon po, hirap na hirap ako sa desisyon. May mga pagkakataon po, very much affected po ako. Kaya nahihirapan po ako sa desisyon. Help me, Lord. Patalasin mo po ang aking discernment. Bigyan mo ako ng lakas na laging pagpasyahan o laging magpasya ng tama, at ang pasyang tamang ito ay ang aking piliing laging gawin kung ano po ang tama. Dakilang Diyos, nawa ang paglapit naming ito ay dala ng realization sa katotohanan ng nangyayari po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito na nagtuturo at magdadala sa amin sa kapasyahang ikaw ay lagi po naming panghawakan sa aming buhay. May we discern, Heavenly Father, all the works and the attacks of the devil. And please, Lord, gabayan mo kaming parati. Salamat po sa muling pangungusap mo sa amin. Salamat po sa muling paalala mo sa amin. Salamat po sa pagtuturo sa amin, dakilang Diyos. Kaya ngayong gabing ito, nawa ipinit mo sa aming mga puso ang mensaheng aming napakinggan. Ito po ay maging kapaki-pakinabang sa aming Kristiyanong pamumuhay. And I pray, O Father, that you will continue to work in our lives. Panginoon, salamat po sa natapos na pangangaral na ito. Salamat din po sa tugon ng iyong mga anak.
sa malambot na puso na taglay ng iyong mga anak. Nagsusumamo kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, palakasin mo po kami, lalo na sa mga pagkakataong dama namin na parang hindi po namin makakayanan ng atake ng kalaban, Panginoon. Nawa kami po ay iyong palakasin. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa, o aming Ama. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please.